Eto lang guys ang verse sa Bible na talagang sumasaklaw sa buhay natin mga Kristiyano, tapos na, talagang wala kang gagawin, kundi recipient ka lang. Ang aantay mo na lang biyaya ng Diyos talaga at makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kapag sa Kanya ka nagtiwala, hindi sa kaano-ano mang mga bagay na galing sa iyo. Makikita at makikita mo pangako ng Diyos sa atin yan mga kapatid. Panghawakan po natin yan, lumaya na po tayo mga nasa full grace. Lumaya na ho tayo. Kailangan ang gusto ng Diyos talaga 100% pagtitiwala sa Kanya kahit anong mangyari. Hindi sa mga pangako ng pastor. Magpahinga po tayo sa biyaya ho po ng Diyos. Rest in His grace. Kapag halimbawang ganyan ang isip natin, talagang payapa ang buhay. Okay. Kasi alam mo na mangyayari. Di ba kapag napanood nyo yung pelikula, napanood nyo na, pag inulit nyo, di ba, di na kayo kakabahan? Kasi alam nyo na mangyayari. Ganun daw yung nasa biyaya. Kasi ito na sinabi na ng Diyos sa atin yung ending daw natin, ito daw yung buhay natin. Lahat daw ng mangyayari daw sa atin ay ikabubuti daw natin. Pangako ng Diyos yan. Gusto niyo makita ang buhay niyo bilang Kristiyano? Basahin niyo lang tong Romans 8:28, yan ang buhay natin. Alam mo na kahit anong mangyari sa buhay mo, alam mo ang ending, ikabubuti daw natin yun. Bakit yung iba nahihirapan sa verse na to? Kasi ang totoo niya, wala kayong pananampalataya sa Diyos, nananampalataya kayo sa mga gawa niyo. Ang tunay na nananampalataya sa Diyos, yung nananampalataya sa parang kawalan, humahakbang sa dilim, tumatalon sa dilim, pumapana sa dilim dapat. Yun ang pananampalataya at umaasa kang matatamaan mo yun. Dahil yun ay nakatakda na, dahil nasa Diyos na yun, nasa kami na ng Diyos yun. Kaya totoo pala yung pumapana ka sa dilim, no? Yun ang magandang illustration ng pananampalataya sa Diyos. Basta pumana ka lang, manampalataya ka lang, ang Diyos nang bahala mag-bullseye. Si Lord ang magbu-bullseye nun, hindi ikaw. All you have to do is to believe, trust Him.